Christian family, and it's about training your child. So dito po ay alam po natin na marunong po tayong magturo at mag-train sa ating mga anak. Patingnan po natin yung pamamaraan ng ating Panginoon kung paano mag-train ng mga anak. God wants strong families in the body of Christ because it brings glory to Him. Amen? So yeah. Raising children is a calling. Ito po pala ay calling. Yung magpa-laki ng mga bata. Po, ito po ay isang pagkatawag sa bawat isa sa atin. Ito po ay isang ministry na kung saan yung kaparaanan po ng Lord ang siyang dapat po natin matutunan. Husbands and wives both have the responsibility to train their child. They must work together as a team. Amen. Alam naman po natin na may mga magulang na merong favoritism sa mga anak. Kung titingnan natin si Cain at si Abel, di ba? Ayan. So ano ang nangyari doon sa kanila? Ito ang gulo ng kanila pong pamilya. And yung pinakamalalang nangyari doon, yung hindi napunta kay Abel ay dapat na kay Cain napunta po kay Abel. So hanggang sa hindi po maganda yung kinahinatnan. And dito po ay kailangan ang mga magulang ay nag-work as a team. Ano po? Hindi yung pag sinaway ni lalaki si anak, kakabit si nanay doon sa anak. So hindi po magiging maayos yung kahihinatnan sapagkat pag gumawa ng hindi tama yung isang anak at sinaway nung nanay, tatapos sa tatay. Diba? O kaya vice versa, na ganun po. Pero dito sa nais na mangyari ng Lord sa atin sa pagtitrain ng ating mga anak, hindi ganun. Kinakailangan ang mag-asawa ay nag-work as a team na kung tama yung isa, diba? Dahil team sila, kailangan nilang nagpakasundo palagi, diba? Para nagiging maayos po yung mga bata. Kasi tayo din po yung mahihirapan at the same time yung mga bata pagka paano na po, diba? Pag nagsipaglaki na po yan. Na kung saan syempre, pag nagsipaglaki po yan, hindi magiging maganda yung kanilang mga attitude. So, una, be good stewards over what God has given you. Sino po yun? Yung mga anak natin po sa lahat. Sapagkat ang unang napaka-the best na kaloob sa atin ng Diyos ay yung atin pong mga anak. Sila po ay gift sa atin ng Diyos. Amen? Sila po ay gift sa atin ng ating Panginoon. So, kinakailangan mai-handle po natin ng maayos o magawa po natin ng maayos yung atin pong pagpapalaki sa kanila. At sabi, be wise, faithful, and accountable for your children. Maging matalino po tayo dahil at maging tapat. Kasi pananagutan po natin kung hindi po natin magawa, kung paano po natin sila mapalaki. Amen? At letter A, your children belongs to God. Amen? Sila po ay sa Diyos. So, kinakailangan po natin na kumbaga parang pahiram din lang sa atin sila di po ba? Pahiram lang sa atin sila bagamat sila ay gift sa atin ng ating Panginoon. Pero pinagkatiwala lang po ng Diyos sa atin sila para at yung unang teacher na ibinigay ng Diyos o sa ating mga anak ay walang iba kundi tayo. Di ba? Sa pagkasilang pa lang nila, tayo na yung andyan para magturo sa kanila. Kahit pa sabihin natin na infant pa lang sila, pero maalagaan po natin sila na dapat ng maayos. And then, ang unang-unang dapat na pagtuturo po sa anak ay yung kapag sila ay marunong nang humingi ng pagkain. Amen? Di po ba pagka nagugutom sila? Di ba? Pag nagugutom sila, ibig sabihin nun, kung hindi sila nag-uwiwi o nagpupo, gutom. Ayan. So dapat doon pa lamang po ay matutunan na po natin yung tamang response doon po sa kanilang paghingi. Di po ba sila ay napakaano nila na sila po ay pag
tinuruan mo, hindi nila nakakalimutan yun. Makikita mo kung close, open, kung magbabay na po sila. So, ibig sabihin, ang bilis nilang pumick up. So, kinakailangan, sa simula pa lang, ay maturuan na po natin sila ng tama. Amen? Kung sila po ay gift talaga sa atin ng Diyos, tingnan po natin yung Romans chapter 14, verse 8. Romans chapter 14, verse 8. Sabi po dito, owe no one anything except to love each other, for the one who loves another has fulfilled the law. Yan. Hallelujah. So, walang iba tayong dapat ipadama. Unang-una sa kanila, yung pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos. Amen. Kasi, yung pag-ibig po ng Diyos, wala tayong mahahanap na mali. Amen. Wala tayong mahahanap na mali doon sa pag-ibig ng ating Panginoon. At ititrain po natin yung ating mga sarili din bilang mga magulang na hindi yung gusto nila. Diba? Hindi yung gusto nila, kundi yung gusto ng ating Panginoon. Kaya nga po sabi dito sa ating sa letter, sa susunod, you are to train the way they should go, not the way they want to go. Amen? Kasi kapag itinrain po natin sila, kasi kaya nga po training di po ba? Sa tama, hindi doon sa mali, hindi sa gusto nila. Ang nagte-train, hindi po sa gusto nila, kundi sa gusto ng Diyos. Siyempre, sa daan patungo po sa ating Panginoon. Makikita po natin ang Proverbs chapter 22 verse 6 na sabi, train up your child in the way they should go, and when they will grow up, they will not depart from it. Amen. So, ang training po ay continuous. Habang kahit naman po tayong matatanda, tinitrain ng ating Panginoon. So, ganun din ang gagawin natin. Mapasa po natin sa ating mga anak na kung paano po sila mapalaki ng tama. Dahil hindi po pwedeng sabihin natin na hindi natin kaya. May kapangyarihan po tayo na ibinigay po sa atin ng Diyos. Di po ba? In Acts chapter 1 verse 8, alam na alam po yan natin na binigyan po tayo ng kapangyarihan. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. So kasama po yun, meron tayong kakayanan na ibinigay ang Diyos, hindi lamang power, kundi ability para gawin po natin yung ipinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Amen? So, you are to train the way they should go, not the way they want to go. Amen? Kasi once na nasanay po sila na palaging sumusunod sa tama at hindi po doon sa gusto nila, ay kalalakihan na po nila yun na sila po ay nagiging responsableng mga bata, nagiging masunurin, lalaki po talaga sila ng maayos. Na kapag sinabi mong hindi, pangatawanan po natin yan. Amen? Kung hindi, halimbawa, minsan, maglalambing, para lang kung makuha yung ano mo, di po ba? Makuha yung gusto nila. Pero hindi dapat. Pagka, kung ano yung sinabi mo, gawin po natin. Kasi minsan, ganyan lang naman sinabi. Ano lang yan, ganyan yan. O kaya sa tatay, di po ba? May mga strategy. Alam naman po natin mga bata, ang dami lang mga strategy din para makuha po yung ating mga, yung ating puso para lumambot ba tayo. Pero hindi po dapat. Hindi sa hinihigpitan sila, kundi itinatama po nila natin yung kanilang mga direksyon. Para, siyempre, pag natuto po sila, unang-una sa lahat na magagaanan tayo. At pangalawa po sila na kung saan, pakikinabangan po kasi nila yun pagdating ng panahon na sila po ay magkaroon na din ng mga pamilya na katulad po natin. Amen? Don't stop praying in the Spirit. Ibig sabihin, palagi po natin pag-pray ang ating mga anak sa magitan ng gabay ng Holy Spirit. In Psalm 32 verse 8, Psalm 32 verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Praise the Lord. Diba? Huwag natin silang hiwalayan ng ating mga paningin. Amen. Sabi ko nga po, kahit may mga asawa na yung mga anak ko, andun pa rin palagi yung ko po sa kanila. Check ko po sila kung ano yung mga kalagayan. At
Siyempre, magulang ka. Kahit naman po sila may mga pamilya na yung problema nila, nagiging ano mo din nagiging problema mo din. So, kaya nga po, pagka na-train po natin sila sa tamang daan, sa pagkikita ng salita ng Diyos, hindi po tayo mahihirapan. Makikita natin sila na hindi na natin sila kailangang paalalahanan, sabihan, kasi alam na po nila yung dapat po nilang gagawin. Amen? So, isa pong, at saka ang pamilya magiging maganda ang samahan, magiging masaya yung buong pamilya pagka ang bawat isa po ay masunurin. So, bilang ng magulang, kailangan po nating iayos yung atin pong pamamaraan ng pagpapalaki sa atin pong mga anak. Amen? Para saan man po sila pumunta, di ba? Saan man sila pumunta ay kalulugan sila ng kanilang pupuntahan. Dahil alam po nila gumawa, alam po nila kung ano yung mga attitude na dapat pong asalin nila. At syempre yung credit po una sa lahat tayo sa ating mga magulang. Kasi bakit? Tatanungin nila, sino ba yung ano yan? Kanino bang anak yan? Kasi kapag nakitang maganda po yung kanilang mga attitude at yung kanilang mga gawa, tumutulong sa bahay, kung hindi na nagpapautos, mga ganun po, di po ba? So, isang kung ating i-picture sa ating pong mga isipan, i-imagine po natin ang ganda ng ganung mga anak na naturuan. At tayo naman po, hindi naman natin, kala nga natin minsan tama yung pagpapalaki natin, di po ba? Pero sa totoo lang, meron pa rin tayong mga pagkukulang, meron pa rin po tayong mga pagkakamali. The way they should go na binabanggit po dito is towards the Lord. Of course, di po ba? Hindi sa pamagitan ng gusto natin. Dahil kung wala pong guidance ng Panginoon, wala po tayong instruction na nagmumula sa Diyos, tayo din pong mga magulang, kung hindi po tayo Christian, alatsamba rin lang tayo di po ba? Kala natin tama na yung ginagawa po natin, pero yun po pala ay sa pamagitan lang ng ating mga pamamaraan na hindi makadiyos. Ayan. So napakahalaga na ang ating pong pamamaraan bilang Kristiyano ay puro makadiyos. Amen. Puro galing po sa ating Panginoon, puro galing po sa kanya pong mga salita para makita po natin yung outcome, yung the best outcome na dulot po ng ating pagtuturo mula po sa ating Panginoon. Kaya dito po, number 2, we have a responsibility to teach our children the Word of God. Di po ba? Responsible po tayo doon. So sabi ko nga po ay doon sa mga apo ko sa Pilipinas, kailangan sila ay talagang i-ano natin sa salita po ng ating Panginoon. Ano ba yung 1 chapter a day? Di po ba? Pagka marunong na magbasa, pagka yan nakuha na ng Lord yung puso ng mga yan talaga totally, hindi mo na yung kailangan utusan, sila na mismo. So kailangan sa atin pong mga magulang magmumula yung ganong instruction ayon sa instruction na ibinigay po sa atin ating Panginoon. Amen. Dahil kailangan po nilang mahubog para meron po silang pamantayan ay ganito pala yung dito pala kinuha ni mama ni papa yung mga sinasabi sa atin. Di po ba? Merong batayan kung bakit. Kasi pakikinabangan po talaga yun. Tingnan po natin ang Deuteronomy chapter 6, 5 to 9. Ito ay talagang walang walang pahinga. Hallelujah. Ibig sabihin kahit saan. Hindi naman po. Kasi ang salita po naman ng Diyos, ang pagtanggap sa katotohanan, hindi po ito nakakapagod. Amen. Sa simula, parang yung iba nga nagtatakip na ng sa dalawang tenga para hindi na marin. Record mo na lang kalayama para hindi ka na nahihirapang magsalita. May mga ganun pong mga bata na nagsasalita, sumasagot. But kinakailangan po nating maging matyaga, magtiis po tayo. Halimbawa, 5 yung anak mo, 5 yung tuturuan mo. Iba-iba pa naman yung mga ugali niyan. Iba-iba yung mga gusto. Pero kung ang ituturo po natin sila sa pagpapalaki sa kanila ay pamamaraan ng Diyos, magkakaisa po yan. Di po ba? Yung attitude nila magiging maayos. At sabi po dito, ang Deuteronomy chapter 6, beginning from verse 5 to 9.
shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children and shall talk to them when you sit in your house, when you walk by the way, and when you lie down and when you rise. Ibig sabihin, sa lahat ng pagkakataon, andun po yung pagtuturo natin sa kanila once na nakita natin mali yung kanila pong ginagawa. Amen. Kahit tayo namamahinga, may ginagawa man tayo, busy man tayo, kailangan may time po tayo sa kanila. Amen. Huwag mawa. Kumbaga, lagi po natin silang i-check kahit na sabihin nila, o anong ginagawa mo? Kasi may mga bata, anong ginagawa mo? Biglang itatago yung anong ganyan. Hindi, nag-aano lang po ako, kunyari nagbabasa ng Bible, yun pala naman itinago. Opo, kailangan po kahit sila nagsasabing ng ganon, since na hindi pa establish yung kanila pong pagsunod, i-check pa rin po palagi natin. Amen. So hindi sa wala tayong tiwala, kundi dahil sa gusto talaga natin makita yung kanila pong mga ginagawa, kung talaga pong ando na po talaga sila. Amen. So, yan naman po ay hindi puro ano tayo, once na-train po sila, ay talagang hindi na po gaano kahirap yung atin pong pagmomonitor sa kanila. And sabi po sa verse 8, you shall bind them as a sign on your hand. Yan. Ano po yung sign ng hand? Yung paggawa. Amen? Ang kamay po ay nagsisimbolo ng paggawa. Tingnan po natin kung yung ating mga instruction sa kanila ay ginagawa nila. And ano pa po ang sabi? And they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Sabihin, sa ating mga puso, maitanim po yung sa ating mga puso, maitatak sa kanilang mga puso yung salita ng Diyos. At yung between your eyes, yun po ay nagsisimbolo ng yung ating mind. Amen. Kailangang maisulat yung kanilang mga maitatak, mapanatili yung salita ng Diyos na itinuturo po natin, yung kabutihan na at sa kanilang mga puso. Kasi yung isipan po at saka puso halos iisa po yan, magkarugsok po yan. So kailangang ma-establish po yun sa kanila. So from time to time, wala po tayong pipiliing oras. Kahit na po yan nasa public, hindi naman yung kung sisigawan at papahiyam. Hindi po. Lapitan lang natin, remind natin. Ano na naman yan? Hindi po ba? Pasimple. So ibig sabihin nun ay talagang gusto natin silang at ipapaunawa po ng Lord yan sa kanila. Huwag po tayong mag-alala. Ano ba itong anak ko? Tagal ko nang tinuturuan ito. Hindi matututo. Tandaan po natin, be careful of the words that yung sinasabi po natin sa kanila, inire-release po natin sa kanila. Dahil the more na yung words po na hindi maganda ang sinasabi natin sa kanila, magiging ganun po sila. O sino ngayon ang lalong maiinis? Di po ba tayo? So, kailangan yung words po na gagamitin po natin sa kanila ay yung words na makakapag-encourage, makakapagpapalakas sa kanila. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, napakahalaga po na sila po ay madala po natin sa tamang pamumuhay sa harapan po ng Diyos. Pag na-establish na po sa kanilang mga puso, yun, hindi na po tayo, kumbaga para na lang tayong magkakapatigan na nagkakasayahan. Laging may hindi naman po natin ibig sabihin na wala ng problema. Meron pa rin po habang nabubuhay tayo. Kasi yung problema na yun, challenge na lang yun para lalo po tayong lumago, lalo po tayong tumagtag. Yun po ay pampaano na lang. Kumbaga parang kasakali na lang sa ating mga buhay. Kasi para ihamunin tayo na maging maayos lalo yung ating pong mga paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So our ministers begin in our homes to our children. Oh, praise God. Amen. Yun po. Tandaan natin, unang ministry natin yung mga anak. At nagsisimula po yun sa ating tahanan. No?
pagawa natin ito. Wag tayong papayag na wala silang ginagawa. Kailangan po, alam nila sa una pa lang, di po ba nakita natin, pag yung nanay naglaba, makita mo din yung mga maliliit pa, nakikikusot na rin. Hindi mo masaway, di po ba? Pero pag hindi mo sila naturuan, naku, pag lumaki yan, maglaba ka na kayo na lang, nay. Yung masakit kaya sa kamay, di po ba? Yung mga ganun po ba, o magsaing ka na, hindi nga ako marunong eh. O di po ba? Pero, yun po, siyempre, tayo din naman po natuto. Natuto po tayo doon sa mga nagturo din sa akin. Ako po, personally, hindi po ako tinuruan ng magulang ko na magluto, hindi po, basta nakita ko lang na nagluluto, pero hindi ako nagpaturo, hindi ako turuan mo ko ano ba yung ano dyan, hindi. Basta siguro po dahil hilig ko, ay basta natikman ko, alam ko na kung ano yung mga ingredients dyan. Yun po. Kasi pag hilig natin, siyempre, ito ba gagawin natin kung ano yung mga hilig natin. At hindi po tayo mahihirapan, no po? Hindi po tayo mahihirapan kapag talagang, lalo na po sa atin ngayon, nasa Panginoon tayo, hindi po tayo mahihirapan kasi ang Lord po talaga ang magtuturo sa bawat isa sa atin. No po? Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng ability na para magawa po natin yung lahat ng bagay. Kaya bilang mga magulang, laging katuwang po natin ang ating Panginoon. Huwag tayong mag-alala na matagal sila. Meron po. Kasi merong fast learner at saka slow learner. Kailangan din po nating maintindihan yon. Amen? Kasi ang mga bata po, hindi pare-pareho sila. Yung kakayanan nila, hindi po pare-pareho. Amen? So your children will become what you speak over them. Yan po yung sinasabi ko sa atin. Huwag nating sabihin kung makulit siya, sobra ka talagang kulit, hindi ka na talaga nagbago, walang ganito. So po, hallelujah. So yun po ay tumitimong sa kanila. Amen. Kaya yung mga confession po natin, baguhin po natin. Ano po? Hindi po yan makatutulong sa kanila, kundi yan po ay makapagpapababa ng kanila pong mga self-esteem. Amen. At sabi po dito, number 3, action speaks louder than words. Be an example. Amen. Be an example. Totoo po yan. Alam niyo po, yung mabilis na matutunan nila, minsan, hindi yung itinuturo mo, kundi yung nakikita sa'yo. Amen. Yun po yung the best na magagawa po natin. Tinuturo po natin sa kanila ito, pero ipakita po natin na yung ating itinuturo sa kanila, ginagawa po natin. Amen. Para pagdating ng araw, talagang, kasi di ba ito yung ginagawa ni tatay? Ganito, hindi yung, di po ba? Kasi meron po akong na pamilya na yung tatay nag-iinom, kaharap yung anak, minsan pa yung nanay, yung isa pang anak na babae, lahat na sila, grupo, hindi naman sila kailangang mag-anyaya pa ng mga nila, kundi sila pamilya, kahalik na maging makadiyos lahat, hindi po ba ang pangit pong tingnan na kahit yung mga anak nila, sila. Hallelujah. So bakit? Yun po yung nakita sa magulang. Bakit hindi ko naman sila tinuruan? Hindi mo nga tinuruan, pero yun ang nakikita nila sa iyo. So yun din yung gagawin nila. Hindi po ba? So hindi po maganda. Hindi po talaga maganda sapagkat kung ano po yung nakita sa atin, yun po ang kanilang gagawin. Kahit pa sabihin. Minsan nga po, sasawihin natin sila. Minsan natatakot tayong magsaway sa kanila kasi bakit baka masagot ka na. Ikaw nga dyan eh, di po ba? Tapos, sasampalin mo. Wala kang galang sa magulang mo, wala kang karapatang magsalit. Mga ganun po. Pero, sa totoo lang, totoo yung mga bata eh. Di po ba? Pag sinusumbatan, pag sinasabihan ng mga anak yung mga magulang. Kasi nga, yun po yung nakita sa kanila. So, tayo bilang mga Kristiyano, kailangan tayo po yung model nila. Sa kanila, atin pong itinuturo sa kanila ay dapat nakikita po una sa lahat sa bawat isa sa atin. Amen? So, una sabi, be good stewards over what God has given you. Be wise and faithful. And number 2, we have a responsibility to teach our children the Word of God. And number 3, action speaks louder than words. Be an example. Tingnan po natin itong 1 Timothy chapter 4 verse 12. 1 Timothy chapter 4
verse 12. Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. Yan, praise God. Yan po natin ng magandang halimbawa. Kasi, sabi, wag nating hayaan na hamakin yung mga kabataan. So, saan, para mangyari po yon, kailangan maturuan po natin sila. Hayaan natin na kahit mga bata pa sila, example na sila sa pagiging makadiyos na buhay. Amen? Kaya napakalaki ng responsibility ng magulang para sa mga anak. Ayaw natin sila, di po ba, na nadidegrade yung kanila pong mga, halimbawa, hindi, parang nahuhuli sila, halimbawa, sa mga kabataan, nahuhuli sila doon sa mga kakayanan, ganito, ganyan. Ayaw natin silang makita yun, di po ba? But, yun nga po, kailangan ibigay po natin yung the best na pangangalaga sa kanila sa pamamagitan ng salita po ng ating Panginoon. So, doon po yun, doon po yun magiging maayos. At, kailangan yung love po natin ay ma-express po natin sa pamamagitan ng action. Amen? Love must be expressed through actions. Kita po natin yung pag-ibig natin sa kanila sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos, dahil ang tunay kong nagmamahal nagtuturo, nagtutuwid. Amen? Dahil bakit? Ayaw po natin silang mapahamak. Yan po yung isang napaka-laking reason kung bakit gusto ng Lord na turuan natin sila sa tamang daan para hindi po sila mapahamak. Amen? Dahil ang nagtuturo o nagtutuwid ay nagmamahal. Amen. So, hindi po nangungonsinti. Tandaan po natin. Kasi, may mga magulang po na ang pagpapakita nila ng pagmamahal ay para sundin yung gusto ng bata. Hindi yung dapat nilang lakaran. Dahil sasama yung loob o pag nagpagsabihan mo, baka lumayas. Hayaan mo. Once na pinagkatiwala mo yan sa Panginoon at natuturuan po natin sila ng salita ng Diyos, hayaan po natin sila kung anong gusto nilang gawin, kung ayaw nila sumunod. Darating po yung time, pag nakaranas po sila ng hindi nila gusto, maaalala nila yung itinuro po natin. Amen. Ayaw naman ng Lord na maranasan natin, kahit na sino po sa atin, ayaw ng Lord na maranasan natin yung hindi magandang buhay. Yung hindi magandang karanasan, yung masaktan tayo. Pero wala po ang Lord magawa kapag hindi po tayo natuto, hahayaan ni Lord na mangyari yun sa atin para matuto po tayo. Amen. At kapag pinagkatiwalayan natin sa Diyos at ang itinuturo po natin sa kanila ay alinsunod sa kagustuhan ng Lord, ay sabi nga nila, baka lumayas, baka mapahamak, hayaan mo, bahala dyan si Lord. Di po ba, nung lumayas si Cain, di po ba sabi nila, kasi baka hindi, ang sabi ng Lord, hindi yan mapapahamak, hindi yan walang mangyayari dyan. Kasi bakit? Totoo po ang salita ng Diyos, hindi hahayaan. Meron po kaming kapatiran sa Pilipinas na para wala lang gulo, hindi ko nagsasalita. Di po ba? Hindi po yun ang solusyon. Lalo ngang magulo Hindi po ba? Lalo pong magulo. At baka daw lumayas, baka atakihin sa puso. Tandaan natin, siya pa daw yung mapagbuntunan. Pag tama po, nasa katotohanan tayo at yun ang sinabi natin. Kung atakihin man yan sa puso, hindi wala tayong dyan. Wala tayong pananagutan dyan sa Lord. Ginusto nila yun yung namumuhay sila sa mali So, wala namang sakit at karamdaman na galing sa Panginoon. Tama po? Ang lahat ng mabuti at ganap, yun lang po ang galing sa ating Panginoon. Hindi po yung sakit at karamdaman. Ang sakit at karamdaman ay bunga ng pagsuway natin o paglaban sa ating Panginoon o sa nature man. Amen? So, kailangan po nating maintindihan yung mga bagay na yon. At pangalawa, under number 3, don't compare your children with others. Yan. Example ko po si Faith. Pag kinumpara mo yan, nagagalit. Ayaw niyang ikumpara. So, kailangan turuan mo siya kung ano yung mga dapat na
mga dapat na nararapat o gagamit ka ng tamang salita para po sila ma-challenge at magawa po nila yung mga dapat po nilang gawin. Huwag natin ikukumpara sila. Ikumpara natin sila sa mga makadiyos na bagay, di po ba? Doon sa mga anak ng Diyos, sa mga ninuno natin dati na ganito yung ginawa niya. Kaya sila nagbago, nagtagumpay, kaya sila nakalaya sa kahirapan, kung naligtas sila. Doon po natin sila ikumpara, wag sa ibang tao, lalo na sa mga kaibigan nila. Ayaw na ayaw po nila ng mga Amen. Hindi po yun makakabuti sa kanila. Amen. So, pangatlo po ay they need to hear a kind of supportive word from you. Amen. Yung mga supportive words lang po ang gagamitin at sasabihin po natin sa kanila. Magpalakas sa kanila, magpapatibay sa kanila, yung bagamat minsan iniisip natin, bata pa yan, hindi pa nila naunawaan. Pero bahala si Lord. Amen. Bahala po si Lord magpaunawa sa kanila. Ayan. Kailangan, kahit na tayo ay minsan, puro reminder tayo, huwag tayong magsawa hanggang sa matuto sila. Amen. Dahil wala po diyang magtsatsaga, kundi tayong mga magulang. Amen. Kundi tayong mga magulang. At syempre, yung pang-apat, yung tone of voice. Ayan. Kasi, ganito po yun. Hindi natin mapatutunayan sa kanila na tayo po ay tama kung ang boses po natin ay hindi tama. Amen? Totoo po yan, di po ba? Kahit gaano mong explain sa kanila, kung halimbawa hindi tama din yung pananalita mo, tapos may kasama pang sigaw, hindi po natin mapatutunayan sa kanila na tayo po ay tama. At saka, hindi po yun yung gusto ng Lord na tagapagturo. Ang gusto ng Lord yung tagapagturo, yung mananangin, dahan-dahan sa pagsasalita, di po ba? Amen. So yun po. Kailangan pong matutunan din po natin yon. So dito, hindi lang sila ang natututo, kundi una sa lahat tayo. Di po ba? Pati tayo nadidisiplina po. Amen? And giving children responsibility builds confidence and self-esteem. So yun po. Tusan natin sila unti-unti hanggang sila ay kahit na kumbaga sa itlog, maglaga muna ng itlog, natutong pa, nagsunod ng, papaluto natin sa kanila, prito naman ang itlog, puro nga itlog eh, nagsusunod yung ng itlog, yung manok naman, di po ba? Na yung itlog, di po ba? Kumbaga, unti-unti, para matuto lang po sila, para maging responsable din po sila. Di po ba, kahit naman tayo minsan, kahit sanay na tayo doon sa ginagawa natin, pero minsan nagkakamali pa rin tayo eh, di po ba? So bilang mga magulang, ay hayaan po natin na masanay sila doon sa step by step na pagtuturo po natin, pagtuturo. Magbibigay tayo ng instruction. Tandaan natin yung instruction at saka yung ay magkaiba po yan. Amen? Magkaiba ang instruction, yung pagtitrain po natin sa kanila. Yung instruction po, yung pagbibigay po sa kanila ng pagsasabi sa kanila. Pero yung pagtitraining po, kailangan na parang OJT na sila ay gumagawa habang nasa supervision mo, ganyan, o ganito, ganyan. Huwag ikaw yung hahawak, sila ang pagawin mo. Yan. At doon po matututunan nila yung tamang, ganito pala para hindi masunog. Di po ba? Ganito pala para masarap. Ayan. Yun po. O, sige, ikaw yung maglagay ng ganyan. Minsan, baka maalat pa yan. Di po ba? Masobrahan ng kung ano ang pinaglalagay. O, lalo na ng asin. But, darating po yung time na mapiperfect po nila. Huwag lang tayong magsawa sa pagtuturo sa kanila. At ito pa po, tandaan natin, di po ba, ang mga anak, sabi ng Lord, kaloob sila sa atin ng Diyos. Gift sila sa atin ng Diyos. So, tayong mga magulang po, ang binigyan ng responsibility ni Lord na mag-train sa kanila. So, ibig sabihin, sabi nga natin kanina, mayroong power na binigay po sa atin ng Diyos, di po ba? And then, hindi lang power, binigyan po tayo ng Lord ng anointing. So, yung anointing po na yun, wag nating ipasa sa iba. Amen? Bilang mga magulang, talagang unang-una pong nagtitrain sa mga anak natin ay tayo pong mga magulang.
Amen. Kasi kapag iba ang nag-train dyan, nasa kanila yung submission niyan. Amen. Nasa kanila po ang submission niyan. Pag sila po, iba po ang nag-train. Halimbawa, yung mga lola. Pag wala yun po yung mga magulang, syempre yung lola. Di po ba? Ang mag-ano kung yung lola yung mga andyan. Di po ba? Yung mga grandparents ang mga andyan. Pero pag andyan po yung mga magulang, mga lola, wag po nating akuin yung responsibilidad. Ibigay po natin sa mga magulang kasi responsibilidad po nila yon. Amen? So, halimbawa, paano po kung pagod? Ay, diba, hingahin po naman muna natin, pero wag po nating akuin. Kasi, bakit? Sila po yung mga magulang na binigyan ng Lord ng power and anointing to train their child. Amen? Para maging maayos po yung flow. Amen? Dahil diba, yung anointing nagmumula po yan sa top, mula sa Diyos tungo sa mga magulang, and then sa mga anak. So wag po nating ilagay yung anointing ng magulang sa lolo o sa lola o so kung sino yung nag-aalaga. Kasi marami, halimbawa, yung mga may kakayanan, kumuha ng kasambahay. Diba? Halos hindi na sila nakikialam. Yung sa kasambahay, minsan naman may mga kasambahay na hindi maganda. Di po ba? Tatangayin yung anak. Di po ba? Tuturuan ng kung ano-ano. Okay lang kung yung may mga maayos po. Hindi natin nilalahat yun. So, ganun po ang pagpapalaki sa anak, yung pamamaraan ng Diyos, kailangan po nating matutunan. Kaya, alam niyo po, halimbawa, merong ginawang hindi tama sa lola o sa grandparents o yung bata, sabihin po natin sa magulang. Di po ba? Para pagsabihan niyo. Ganyan po yung ginagawa ko kay Faith. Pagka merong hindi magandang ginawa, sasabihin ko kay Annilyn, siya yung kakausap sa anak niya. Kasi, yun po yung tamang pamamaraan. Pero hindi naman po ibig sabihin na gumawa sila ng tama nang wala yung magulang, pababayaan na lang nung nag-aalaga. Kinakailangan pa rin po ay maituwid sila, maitama pa rin sila. But pagdating ng mga magulang, pag sila na po ang andyan, sabihin, para yung mga magulang ay kakausapin ng kanilang anak. Amen? At pag yan po si Annilyn, pag andyan yan, hindi po ako na siya mismo ang nag-aalaga dyan sa anak niya. At andyan po yung andyan po yung sister-in-law ko at saka yung asawa. Yun po ang madalas na So, yun po, kailangan lang po natin matutunan yung mga bagay na kinakailangan nating gawin. Bigyan po natin sila ng responsibility para ma-build po yung kanilang confidence and self-esteem, and kausapin po natin sila. Lagi po natin silang kausapin. Yung communication po is the key to any success o successful relationship. Amen? Kahit po tayo busy, mga magulang, magbigay po tayo ng time sa kanila. Amen? Kausapin, kahit po tayo mga pagod, kausapin sila. Meron po akong na-devotion, ewan ko po kung sino yung naka-ano ng devotion na yun. Kasi yung anak, kinakausap. Siguro mayroong hindi gusto yung anak. Ang ginawa, pumasok siya sa kwarto niya, bagsak dito, inulit pa ulit, bagsak ulit. Ang ginawa nung nanay, kumuha ng martilyo, kumuha ng screwdriver, pumunta sa kwarto. Akala ng anak, martilyo. Pero mahinahon pa rin po siyang nagsalita. Tawag pa niya. Pero ang ginawa niya, alam niyo po kung ano yung ginawa niya sa martilyo at saka sa screwdriver, tinanggal ang pinto. Padula ng ibagsak. Pero siyempre, hindi pa rin po yun sa ikatototo, di po ba? Hindi pa rin po yun ang tamang pamamaraan. Kasi maraming pinto sa bahay, di po ba? Hindi lang nasa kwarto niya. So, gawin po natin, wag yung wag yung pamamaraan natin. Ang gawin natin yung pamamaraan na itinuro po sa atin din ng Diyos. Amen? Laging kausapin, pero sa tamang tono ng boses, sa tamang pamamaraan ayon sa itinuro po sa atin ng ating Panginoon. At alam ko po, bawat sambahayan ay magiging maayos. Laging mag-spend po tayo ng time para sa kanila. Dahil naman tayo ka-busy, dahil naman tayo kapagod, ay magbigay po tayo ng time para sa kanila at para yung ating mga itinuro sa kanila, laging ma-remind po yun sa pamagitan ng
doon sa magandang example na nakikita natin sa kanila. So hindi nila mapifeel na hindi na ako mahal ni mami, ni daddy, hindi na ako pinakausap kasi puro na lang sila trabaho. So hindi yun papasok sa kanila kasi yung salita po ng Diyos sapat para maramdaman nila yung pag-ibig ng mga magulang para sa kanila. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Maraming salamat po at tayo pong lahat ay tumayo at patuloy nating pasalamatan ang Lord sa napakagandang araw na binigay po sa atin. Salamat sa favor ng Lord sa bawat isa, sa bawat pamilya. Maraming salamat po sa strength na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Hindi ba natin kasama yung iba nating mga kapatiran, but we pray na hindi lamang sila kundi marami pang idagdag ang Lord sa bilang na natin bilang isang pamilya sa Logos Edmonton. Maraming salamat po Panginoon sa inyo po ng pinagkakatiwalang lahat, ang aming mga anak Panginoon, ang aming mga apo Lord, dalangin namin na sila po maturuan ng maayos ng mga magulang ayon sa itinuro mo, O Lord God, na ibinigay mong instruction, na ibinigay mo, O Lord God, na responsibility sa bawat isa. Maraming salamat sapagkat ang pagsunod sa mga salita mo ay hindi mahirap. Nahihirapan ang isang tao dahil ayaw niya. But kapag gusto niya, palaging may paraan. Pag ayaw, napakaraming dahilan. Pero hindi kami yon. Hindi kami yon, Lord. Hindi kami magdadahilan sa mga itinuturo mo na hindi namin kaya, na hindi kami available, na wala kaming time dahil wala na kaming maidadahilan sa mga salita mo. Pag ang salita mo ay sinabi mo, hindi na ito mababago. At kapag kami ay nais namin, ikaw ang magdi-divide ng time namin. Ikaw ang magbibigay ng available time para sa amin. Para ikaw ay maging priority namin at ikaw ang unahin sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa bawat pamilya na lalong lumalakas, tumatatag ang relasyon ng bawat miyembro, mga anak sa magulang at ng anak sa kanila pong mga magulang. Salamat sa patuloy na paghubog mo sa bawat isa sa amin kung paano kami mamumuhay bilang isang masayang pamilya sa inyong harapan. Salamat po Panginoon, sa inyo ko po pinagkakatiwala dahil ang masayang pamilya, andun po palagi ang pagpapala na walang sukat kalagyan. Kaya maraming salamat po, walang magkukulang. O Lord God, walang mapapahamak, walang magkakasakit sa bawat isa sapagkat kami po ay palaging protected, O Lord God, with your precious blood and your power, O Lord. Maraming salamat sa katapatan mo, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Sapat ang lakas, sapat ang kakayanan para sumunod kami sa inyo, O Diyos, ng buong lakas namin, buong pag-iisip, buong puso at ng buong kaluluwa. Kaya salamat po Panginoon sa napakagandang araw na ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Salamat sa mga salita mo. And all the glory, Lord, all the praises and thanksgiving is for you alone, O God. We give you back all this, O Lord God, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. God bless everyone. Salamat po. Bless you. Kay Brother Ryan. Thank you po, Nanay Helen. Praise the Lord and may God restore your strength, give you strength. And so, mga kapatid, salamat sa inyong faithfulness sa ating Panginoon at sa kanyang gawain. And at this time, we will continue to worship the Lord with our giving. Like in Malachi chapter 3 verse 10, the Lord has commanded us to bring our tithes into the storehouse. So